Edukasyon. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Dahil dito, hindi lang ang mga aral sa libro ang ating matututunan, kundi pati na rin ang mga aral sa mundong ating ginagalawan. Dito, mahuhubog hindi lang ang ating kaisipan, kundi pati na rin ang ating buong pagkatao. At higit sa lahat, magsisilbi itong susi na magbubukas sa maraming pinto ng oportunidad. Para sa lahat nga ba ang edukasyon? Base sa estimasyon ng Commission on Higher Education at CHED, ay nasa 40% ng populasyon ng mga estudyante sa college ang tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pagkukunan para sa mga gastusin. Ngunit, isa lamang ito sa dahilan kung bakit maraming mga estudyante ang napipilitang tumigil sa pag-aaral. Dahil marami pang iba't ibang dahilan na naaangkop dito. Kasama na ang kakulangan ng suporta, hindi lang pinansyal, kundi pati na rin emosyonal, na nanggagaling sa mga magulang. At pagkakaroon ng responsibilidad na tustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Para sa'yo, ano nga ba ang edukasyon? Ako si Betty, isang first-year college student at ako ang bunso sa 4 na magkakapatid. May kanya-kanya kaming pangarap na unti-unting inaabot. Kaya ko. Noon pa man, pangarap ko nang maging isang abogada. Kahit mahirap at simple lamang ang aming pamumuhay, si tatay ang kumakayod sa araw-araw upang maitawid ang aming mga pangarap. Ngunit sa isang iglap, lahat ng mga pangarap ko ay naglaho ng parang bula. Oh, inay. Anak ko, pasensya ka na ha. Uunahin muna natin yung mga kapatid mo na nakapagtapos. Hindi ko pa kasi kayang sabay-sabay kayo at kulang na rin tayo sa panggastos pang-araw-araw. Ganun po ba, inay? Gagawa nga po ako ng paraan upang makatulong. Hindi bali na. Kapag nakapagtapos ng pag-aaral ng mga kapatid mo, tutulungan ka naman nilang makapagtapos ng pag-aaral mo. Dumating ang araw at ang 3 kong mga kapatid ay nakagraduate na. Hindi ko maiwasan makadama ng kaunting inggit dahil sila tapos na at ako andito pa rin. Ngunit sa kabila noon, masaya pa rin ako dahil ang pagtatapos nila ay ang pagsisimula ko. Nang makakuha na ng trabaho ang isa kong ate sa Maynila, sinama niya ako upang doon tumira at ipinangakong siya ang tutulong sa akin upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kamusta ka naman, Betty? Ayos lang, kahit nahihirapan na. Sila nanay at tatay, kamusta naman? Ayos lang. Kinakaya namin simula ng aksidente si Papa. Hayaan mo. Ako nang sasagot sa pag-aaral mo, ha? Talaga po, ate? Salamat, ate. Ngunit, sabi nga nila, lahat ng pangako ay napapako. Ate, may maganda akong balita. May nahanap ako sa eskwelahan na maganda at hindi gaano kataas na bayarin. Betty, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi matutupad yung pangako ko sa'yo eh. Mahal na rin kasi ang bayarin dito sa Maynila. At isa pa, magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Kailangan kong unahin ang pangangailangan namin. Ganun ba ate? Gagawa na ako ng paraan ate. Salamat pa rin.
Nagdesisyon akong umalis sa puder ng ate ko upang hindi na makadagdag sa mga gastusin niya. Lumipat ako ng Baguio City upang makapagtrabaho at matustusan ang aking pag-aaral. Ngunit mahirap pa rin. Sinubukan kong humingi ng tulong sa aking mga kapatid na kahit ang tinitirahan ko na lamang ang kanilang sagutin at ako na ang bahala sa iba. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng tulong. Pwede po bang makahingi ng konting tulong? Pambayad lang po ng boarding house. Kinakapos na po kasi ako at nahirapan po akong pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Hello, Betty. Wala rin akong mapapahiram. May kanya-kanya kaming gastusin. Mama, tara na. Malalate na tayo. Sige, nak. O siya, sige. Ito na yung anak ko eh. Sige po. Salamat na lang po, ate. Kahit na ganoon ang nangyari, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Subalit, sa kabila ng mga paghihirap ko, hindi ko pa rin maabot ang pangarap ko. Tatlong beses na akong nabigo ng edukasyon. Ang edukasyon na akala ko ay ang tanging yaman na meron ako. Ang tanging tulay patungo sa pangarap ko. Ang akala kong para sa ating lahat. Ang hirap maging mahirap. Sa aking pinagdaanan, isang leksyon ang tumatak sa isip ko. Kahit mahirap man at hindi patas ang mundong ating ginagalawan, ikaw at ikaw lang ang gagawa ng daan patungo sa magandang buhay na inaasam. Pinitawan ko ang pangarap kong maging isang abogada. Sapagkat hindi man sumang-ayon ang edukasyon sa akin, alam kong mayroon pang ibang paraan upang makamit ang tamis ng buhay kong inaasam. Nagsumikap akong magtrabaho at kalaunan sa edad na 26, ako'y nakapag-asawa na. Ipinangako ko sa sarili ko na kung anuman ang mga napagdaanan kong paghihirap sa buhay ay hinding-hindi mararanasan ng magiging mga anak ko. Unti-unti, naaabot ko ang buhay na inaasam. Ngayon, mayroon akong maayos na negosyo at kumikita ng higit pa sa sapat na panggastos namin. Hindi ko man natunton ang pangarap ko para sa akin, hindi man ako naging isang abogada. Masaya na ako na naibawi ko ito sa aking anak. Siya ay ngayon 3rd year college na sa kursong architecture. Oo, malaking tulong ang edukasyon sa lahat. Maraming pinto ang magbubukas dahil dito at malayo ang maaari mong marating. Subalit marahil hindi ito para sa akin. Naniniwala akong hindi nililimitahan ng edukasyon ang daan patungo sa tagumpay. Naniniwala akong nasa atin pa ring mga kamay ang ating kapalaran. Kung kaya't kailangan natin ng magsumikap at magtiyaga. Walang patas sa mundong ating ginagalawan, mahirap ka man o mayaman.